important questions in the human heart. Ganyan. So, as a disciple, okay, pag sinabi natin disciple, dapat maliwanag na sa puso natin, ha? Kasi inaral natin yung system, di ba? Meron tayong 5 lifestyle. Tignan nyo yung kinanta ni Pastor Jepon, may 5 lifestyle yan eh. Devotion, no? Ayaw kung magkulang ng kapangyarihan mo, no? Kung wala kang connection sa Panginoon, wala nang kapangyarihan, wala nang power. Disconnected, no? Kaya meron tayong devotion. Okay? Yun ang essence ng kanta. Yan. So, para strong disciple, no, sasagutin natin itong 5 important question in the human heart. Yan. Na-define ko na ba sa inyo ang disciple versus Christian? Na-define na ba natin, Pastor Jobert, di ba? Yes, Tay. Na-define na. Po. Opo. Okay, ulitin natin. Tayo, Tay. Ha? May 3 tayo yung bago ata, 2. Okay, sige. So ulitin natin para dito para marinig din ni Okay, bukang nawawala si Jesseno. Anyway. Opo, tinext ko tayo saglit. Okay lang. Ayan na, pa-fluctuate lang siguro. Pag sinabing disciple, mga anak, no? Kaya nga, alam nyo, si Lord ay interesado sa disciple. Yan yung huling habilin niya eh. Go and make disciple, di ba? Kaya nga pag naintindi natin yung kahalagahan ng disciple, maintindihan nyo ang Panginoon. Okay? Na nag-expect siya ng disciple. Hindi niya sinabi na go and make convert or go and make member or go and make Christian. Hindi yan ang sinabi ni Lord, no? Kailangan liwanagin natin to. Para, yun nga, yung kanta, paggising sa umaga, hallelujah, connected ka na. Kasi ganyan ang disciple. Okay? So ang disciple ay meron siyang 5 katangian. No? Yan ang disciple. Okay? Yun yung, ang disciple ay responsible. No? Pag sinabing responsible, abay, meron siyang devotional life. Kasi yan ang number 1 na responsibility niya. No? Tama? So pag hindi ka na, wala ka ng devotion, abay, tanungin mo na. Kasi dapat hindi mawala yung 5 lifestyle, Okay. So ang disciple, mga anak, ay reliable. Okay. Ngayon ang unang responsibility ng isang disciple ay yung devotion niya ay hindi tumitigil. Okay? Pag tumigil na yan, may problema na ang disciple na yan. Okay? Kaya responsible. Okay? Pangalawa, reliable. Yan ang disciple. Pag sinabing reliable, abay, maasahan siya sa yung source ng encouragement, no? Source ng compliment, ganyan ang reliable na disciple. No? Kaya ang buhay niya ay nakaka-attract. Source Pag reliable, meaning you are a source of encouragement, no? You are a source of compliments, you are generous of these things. Ibig sabihin, reliable. Okay? Kaya nga ang disciple ay pwede rin mag-disciple. Pangatlo, competent. Kaya nga tayo nag-aaral. No? Kaya continuous ang gain natin ng knowledge. Okay? What makes you a disciple ay you are a learner. Kaya nga disciple is a learner. No? Tuloy-tuloy ang pag-gain ng knowledge. Bakit? Sabi ng Bible, my people are perished because of lack of knowledge. Ibig sabihin, ang disciple ay hindi mapapahamak. Kasi continuous ang kanyang learning. Kaya competent. Yan. Pang-apat,
kung siya ay responsible, reliable, competent, may karakter na yan. No? Karakter, pang-apat, karakter. Napakahalaga. Character is everything. No? Alam nyo, ang daming tapos ng Bible School, pero problema, karakter. Right? Sa asap na tayo, at least nahuhubog yung karakter natin, di ba? Okay. Ang karakter, mga anak, ay napakahalaga sa ating pamumuhay as disciple. Okay? Meron akong illustration. No? Ang karakter ay parang meron kang brand nyong sasakyan. Okay? Ang problema, yung sasakyan na yan ay flat yung 4 na gulong. Di ba? Yan ang karakter. You see, kapag walang karakter, parang brand yung sasakyan. Hindi makatakbo, di ba? You're not going anywhere. Flat ang gulong eh. So, ibig sabihin, character no, will propel you to your destiny. Okay? Yan ang mag-guide sa iyo sa iyong destiny. Character. Di ba, meron tayong process niyan. No? Kung ano iniisip mo, yun ang mararamdaman mo. Kung ano naramdaman mo, yun ang iyong aksyon. Ang iyong aksyon, yun ang iyong karakter. At ang iyong karakter, yun ang iyong destiny. So napakahalaga. Okay? And disciple. And of course, panlima, ay merong biblical conviction. Ibig sabihin, no, mahalaga sa iyo ang mga principle sa Bible. So halimbawa, single ka, no? Mahalaga sa iyo ang purity. Right? That's biblical principle. Okay? Kaya nga, dahil mahalaga sa iyo ang purity, yung principle ng purity, yan ang nagiging value mo sa buhay. It becomes your value. Di ba? Honor, sabi ko sa inyo, honoring principle becomes your value system. So, sa mga single, sa mga married, the same way, no? As a single, the principle is purity. Sinasabi ng Bible, di ba? No? Ang married couple naman, no? Pag in-honor mo ang principle ng marriage, no? Kaya naging honest ka, okay? Transparent ka, because marriage is your value system. Important sa yung marriage, kaya you honor it. Okay? Yan ang biblical principle. Okay? That's a disciple. Sige nga, tingnan natin ano yung Christian, no? Kaya nga sa Bible, 3 beses lang nabanggit ng Christian na word. 3 beses lang. No? Samantalang ang word na disciple, 258 times. So, importante, no? Disciple, no? Praise God. Ganito ang Christian. Ang Christian, no? Pupunta sa church, uupo, no? Sa Saudi, no? Meron ding lifestyle. Pupunta sa church, uupo, siyempre nagpapakain sa Saudi, kakain, and then go home. Kaya pala, sabi ng Panginoon, go and make disciple. Yun ang contrast. Okay? So nakuha nyo na, no? Tama? Mga anak, 30 years na akong follower ni Christ at obvious na yan. Nakakalungkot sa maraming mga churches, wala silang discipleship system, di Christian lang sila. Isang tawag diyan ay religious lang. Okay? So alam nyo na, kayo magdi-disciple kayo, alam nyo mahalaga, bakit? No? Kailangan silang matransform, no? From Christian into a disciple. Tama? Ang maganda, meron na tayong system. No? Paano matransform yung Christian into a disciple? Kasi kung Christian lang yan, come, sit,
eat, go home. Walang pakinabang. Di ba? Abay, 10 taon, 20 years, ganun pa rin. Sayang naman ang pagka-save, ano? Walang nangyari sa buhay niya. Hallelujah. Okay, so punta tayo sa ating topic, mga anak. Okay. Pastor Jabet, wala si Kamay na Nick? Tay, nasa flight tay. Pauwi ng Pilipinas tay. Ganun ba? Sabi mo, nagbigay na si tatay ng bayok, mo, andyan na. Kasi siya humihingi ng... Opo. Ngayon ko lang ginawa dahil nga share tayo sa kabuuan, no? Mamayang gabi. Okay. Number 1. Lagay dyan. The word identity. The identity, ang tanong niyan ay who am I? Parang kanta yun, ano? Who am I that you are mindful of me? Okay. Who am I? Ang text natin, sabi niya, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Grabe, ano? So, sa mata at isipan ng Diyos, okay? Alam nyo, nung tayo na born again, okay, na-fulfill na itong identity natin. Dahil natin the day we got born again, wow, na-restore yung ating identity. At maraming Kristiyano, marami pa ring disciple, no? Na hindi maliwanag ito. Yung mga anak, tandaan natin, no? The day we got saved, no? The day we got redeemed, di ba? Redeemed, restored, di ba? Renewed or new life. Restore. Kasi yan ang nawala sa nawala sa garden nung nagkasala sila. We lost that identity in the garden. Kaya nga, obviously, grabe yung degree ng sacrifice ni Christ sa cross ng Calvary. Bakit? Kasi i-restore niya yung ating identity. Agree? Kaya nga dapat, no, makita natin yung ating sarili every day. So makita nyo, essential yung ating devotion, no? Kasi lalong nagiging maliwanag ang identity mo kapag like kang connected sa Diyos. Ang sarap na buhay. Yung ating identity ay na-restore, yung original na fellowship, relationship ng tao sa Diyos. Di ba? Sinasabi sa Genesis, at the cool of the day, no, kasama ni Lord si Adan. Hallelujah. At yan yung benefits natin na na-restore yung ating identity, no? Pwede nating maranasan si Lord araw-araw kahit na may trouble. Right? Kahit may crisis. Yan dapat ang hindi maapektuhan ng crisis. Yung ating identity. Okay? Yung ating identity, dala-dala natin yan hanggang eternity. Kung may ang nakalungkot, pag may crisis, apektado ang identity. Right? Ang daming mga Kristiyano. Again, mga anak, lack of knowledge. Dapat ito secure, no? Disciple tayo, di lalo nating i-secure ito. Right? Meron pang isang text dito, no? Therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord, walk in union with Him, reflecting His character in the things you do, say,
do and say, living lives that lead others away from sin. Alam niyo, yung mga sabi ko na disciple tayo disciple ang ating usapan eh. Yes. May mga disciple na nahuhulog, no? Lost identity. Pag tayo nagkasala, that's a loss of identity. No? 'Di ba? No ID, no entry, ano? Tama? Kapag lost identity, wala na. Hindi ka na makapasok sa presence ng Lord. No ID, no entry. Make sense, mga anak, no? Napakahalaga. Okay. Anyway, andyan na yung outline, no? So, aralin nyo lang, no? Pwede nyo i-devotion ito. Okay? Sabi niya, there was no reason God would choose me to be a part of His team, His life, His family, but He did. Kasi yan ang nasa puso ng Panginoon eh. Ma-restore yung nawala sa garden. Okay? Grabe yung idea, yung thought, no? Before the foundation of the world, pinili tayo ng Panginoon. Minsan hindi ako makagot over yan eh. Imagine nyo, no? Bago pa nilikha ang mundo, no? Alam na ng Panginoon na isisilang tayo. Alam na ng Panginoon na nandito tayo. No? Alam ng Panginoon na mayroong ASAP team. Would you imagine that? Ito ang tinatawag na divine providence ng Panginoon. Yung tayo magkasama-sama. It's a divine providence, mga anak. See? Kasama-sama tayo for a purpose. Mamaya, susunod, no? So, identity. Yan. If you are in Christ, from the beginning of time, God had it in His heart to love you and choose you. He purposely selected you and me. Grabe, ano? Talagang with full intention, no? Pinili tayo. In Christ, I am blessed, sabi niya, and highly favored. In Christ, I am chosen. I'm included. I am wanted for a special purpose of bringing God's pleasure and honor. Yan ay ating identity. When you're adopted by God, you take on a whole identity. Di ba meron tayong tinatawag na spirit of adoption, no? Whereby we call Abba Father. Yan ang nangyari nung sinil tayo ng Holy Spirit, no? Spirit of adoption sa Romans 8. When you are a new person. Literally, you have all the rights and privilege of belonging to the Creator of the universe. There is no chance of reversal. Hallelujah. Okay? Dapat settle tayo dyan, ha? Anak, no? Araw-araw dapat clear. May clarity yung ating identity. Mayroon tayong kapanatagan, mayroon tayong confidence, no? Na lumapit sa Panginoon. Okay? Grabe si Lord, ano? Amen. Number 2. Yan yung tawag na heritage or source. Where am I from? Saan ako galing? Yan na. Saan ako nang galing? Okay? Marami, sabi nila, galing sila sa nanay at tatay nila. Di ba? Pero ang Bible, no? Bible, sabi rito, that God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea,
and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Okay? So sinagot ng Genesis 1:26 kung saan tayo galing. Okay? So ganito yan, no? Galing tayo sa Diyos via our parents. Instrumento lang yung mga magulang natin. Pero ang origin natin, galing tayo sa Diyos. The question, no? Of source, napakahalaga yan na maliwanag sa atin. So number 1, identity. Number 2, yung source. Saan ako galing? Right? Where am I from? No? Saan ako galing? Okay. Sabi dito, the voice of God announced our extraordinary word. This word is inseparably linked to the fact that we were made by God and for God. Liwanagin natin yan, no? Tandaan nyo na pag sinabing word, no? Dito maraming nadadaling mga ano. Sabi ng disciple. May sinasabi nila mababa daw ang self-worth. And that's very ignorance po yan. Okay? Naisip ba natin, no? Kaya nga si Jesus Christ, no, he has to go to the cross, no, at pagbayaran, no, yung ating value. It is God who determine our value, ng anak. Siya naglagay ng halaga, value, sa buhay natin. Kaya nga dapat wag natin i-allow na merong mag-devalue sa atin. Kasi along the way, no, nabuhay tayo, no, ating pagkabata, marami tayong narinig na salita na nag-cause ng devalue sa buhay natin, di ba? Narinig ba kayo may nagsabi, wala kang kwenta? Baga wala kang value. Tignan nyo kasi nung ng Diablo, no? Okay? Alam nyo mga anak, pagka-settled yung self-worth na tinatawag sa atin, pag-settled yan, ayon sa thinking ng Diyos, no? Lagi tayo magbase sa ini-issue ng Panginoon, sa sinasabi ng Diyos. Doon ang basihan. Okay? Kaya nga, huwag niyong i-compare yung sarili niyo sa ibang Kristiyano, ibang disciple. Laging i-compare ang ating sarili kay Jesus Christ na nagbigay sa atin ng balyo. Kaya nga dito, kapag settled yung ating value system, hallelujah, okay, you don't look at yourself less. Right? So, question of source ay sasagutin. Ang sagot diyan ay yung ating value system. Our word to God started before we were born. We have invaluable word because we were born in the mind of God. We were valuable to God before the word began because we were already in His mind and in His imagination. Okay? This fact is something that can never change or ever be taken away from us. It is something we can never lose. Hallelujah. Diba? Sabi niya kay Jeremiah, before I formed you, kilala na kita. Grabe, no? We have great value because we were created in the image of God. You have been created in His image.
just as you have just as you have just as every human being has, your life finds meaning only in relationship with God, in whose image you were created. Okay? He has purpose and plan for your life that is different from every other person who were created. God has made you who you are. Before he formed you in your mother's womb, he knew you. You are placed by God in this planet to deliver a gift which he deposited in you. You are a package sent by God in this earth to deliver a gift to your generation. Hallelujah. Okay? So, gusto ko ulit-ulitin niyo yan kung meron kayong questions about where I am from. No? Saan ako galing? Okay? Imagine nyo, no? Sa isip, sa puso, sa mata ng Diyos, iniligay tayo sa mundong ito, no? As a gift. Tama? We are God's gift to our generation. Minsan nakakalungkot pagkat iba ang ginagawa ng mga disciple, no? Amen? The question of identity, the question of source. Hallelujah. Yan palang dalawa na yan, loaded na, no? Tama? Hallelujah. Are you getting something, mga anak? Amen. Amen, tay. You are not just, no? Hindi ka basta-basta. Hallelujah. Grabe ang Pandara ng TV Live kay di na ako si butang nak. Ay lang sounds. Nagtatax na si Pastor Jobert. Okay. Identity, source, mga anak. Okay, isa pa. Tapusin natin next time, no? Yes, tay. So nakuha nyo ba? Nagiging maliwanag ba yung ating identity? No? Hallelujah. So as a disciple, Amen po. sa disciples, napahalaga ito sa ating i-disciple. No? You will see your disciples differently. Yun lang kaisipan na we are created in the image of God. Antindi niyan, no? Mga anak, pag sinabing image, no? Tumutukoy yan sa tinatawag na moral uprightness ng Diyos. Kaya dapat ang lakad natin, no, ay marangal. Bakit? Kailangan ilakad mo yung image ng Diyos araw-araw. Does that make sense? Napakahalaga yan. Kaya nga, when you know your word, no, it makes sense. Loving God, loving people. Maliwanag yan sa'yo. The reason why you love God is simply you love people because people were created in the image of God. So hindi na mahirap mag-disciple. Bakit? Iba na ang mentality mo. Hindi mahirap. Right? Kailangan lang tayo talagang mag-increase in knowledge, mga anak, para magawa natin. Kasi ang susunod dyan, I think, purpose, no? Identity, source, purpose. Okay. Kanina nga, tinatanong ko si Pastor Jobel, sana tayo, Pastor? Kasi dapat meron tayong lesson plan. No? Aba tayo. Right? So, nung natapos na pala natin yung foundational natin, ito na. No? Napakadali yung, na-sense ko agad yung impression ng Holy Spirit. Susunod natin ito. Okay? Alam niyo mga anak, sasabihin ko sa inyo, kahit mga pastor, lost identity.
Imagine nyo, loss ay kaya iba nang ginagawa. No? Nang-abuse ng pastor. No? Nangongontrol. Right? Mga anak, pag alam nyo ang inyong identity, you can empower somebody. You can empower people. Right? You are imparting important wisdom when you know your identity. Yan lang naman aking ang role, empower kayo, no? Ma-discover nyo identity nyo so that you can be a blessing. Tandaan nyo, no? Isinilang tayo sa mundong ito. We are a gift of God to our generation. No? We are a solution to somebody's problem pag alam mo yung iyong identity. Maliwanag? You are no longer a part of the problem. You are now a part of the solution. Bakit tayo nag-disciple? Bakit tayo nag-aaral? Para maging solusyon ng problema ng iba. Hallelujah. Nakikita niyo ba? Pag gising sa umaga, kita yung sarili niyo, oh Lord, I'm a part of the solution. Kasi ang daming mga tao, mga anak, na in trouble. Karamihan dyan ay sila gumagawa ng sariling trouble. Right? Isinilang sila na in trouble, no? Namumuhay in trouble, mamamatay in trouble. Kawawa naman, tutulungan natin mga in trouble. Kaya nga, we should be the solution. Pero it takes a lot of knowledge and learning para maging effective na solusyon. Ang discipleship, mga anak, is a solution ng maraming problema sa church. Make sense? Solution, no? Bakit may away-away, matampuhan? Kasi nga hindi nga sila disciple. Itong mga tao na nakipag-away, itong mga tao na nagtatampo, ignorance of their identity, ignorance of their source. Right? Kaya nga naman si Lord, okay, ulitin ko ulit sa inyo, kaya naman si Lord nagbigay ng gifts sa church. The apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher. Ang problema, minsan nagiging trouble mga pastor. Minsan nagiging trouble ang mga teacher, no? Alam niyo ba, itong mga propeta, no? Maraming nag-declare na si Trump, no? Presidente namin sa Amerika. In trouble sila. Okay? See? Samantalang itong fivefold ministry, regalo ng Panginoon para ma-equip ang body ng Panginoon. Ang daming mga pastor, ang daming mga teacher, hindi nila ginagawa ang kanilang calling. Kaya nga, kapag ang pastor, kapag ang teacher, hindi disciple, wala na. Okay? Sala na. Praise God. Okay, so I hope you are learning, mga anak, no? Amen. Purpose, sabi niya. Ang tanong ay, why am I here? Bakit nandito ako? Wow. Partially, nasagutan natin yan, no? Pero tingnan natin. Sabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Okay? Plans to give you a hope and a future. Ang ganda-ganda pala ng purpose, no? Ng buhay natin. Wow. Grabe. Yan pa lang . Ang Diyos na nakakilala sa atin, no? Ang Diyos na lumikha sa atin,
grabe kaya ang plano niya sa buhay natin. Di ba? Sabi niya, I alone knows my plan. Ibig sabihin, hawak ng Panginoon yung blueprint ng buhay natin. Hawak niya. Nasa kanya. Sabi niya, I alone. Kaya nga, marapat lamang na everyday meron tayong connection, no? Doon sa may hawak ng plano ng buhay natin. Right? So ngayon, maunawaan nyo gaano kahalaga ang ating devotion everyday. No? Ganyan. Dapat connected tayo doon sa may hawak ng plano, may hawak ng blueprint. No? Siya yung architect ng buhay natin. Kaya nga pag nagkakaproblema ka, go to the architect of your life. Right? Do your devotion. Praise God. Okay? So every human being desire to succeed in life. Meron ba namang, siguro abnormal na tao yun. No? Nang pinangarap, failure. Right? Abnormal yun. Samantalang dinesign tayo ng Panginoon to succeed. That's the design. Nung sinabi niya na, I alone knows my plan for you. No? Tapos na. Sa mata ng Diyos, successful na tayo. At alam nyo, ang maling kaisipan na maraming mananampalataya, they are chasing for success. Wrong. No? You don't chase. Huwag mong habulin ng success. Ito, siguro lalaya tayo ito mga anak. No? Alam niyo ba na success, the seed of success is already deposited in your life. You don't need to chase for success. Mali. Maling mentality yan. Baguhin. Okay? Bawat tao na nilikha ng Diyos, nakadeposit na yung tinatawag na seed of success, seed of potential, seed of greatness. No? Kaya nga mahalaga, maliwanag yung ating identity, maliwanag yung ating source, okay? At maliwanag yung ating purpose. Okay? Mga anak, yung mangga, no? Seed of a mango. No? Isipin natin, alam nyo ba, yung seed na yan, andun na lahat ang potential, andun na yung success ng seed. Pag itinanim mo yan, no? Nag-grow, mamunga, anong involved? No? Dadali sa market yung bunga, di ba? Kaya meron tayong dried mango, di ba? So, every seed, no, ay built-in ang success. Kaya ito ha. Kaya nga pag nag-disciple tayo, no, wala tayong failure. Wala. Predictable yung ating success when we make disciple. Predictable na yan. Why? God has deposited ideas, no, creativity, because alam nyo, yun yung kailangan natin para lumabas yung seed of success sa atin. Yung apple, di ba? Meron bang apple sa Saudi? Bumibili ba kayo? Hey, mga anak, yung apple, no? Ang success ng apple ay nandun sa loob, wala sa labas. Samantala mga tao, no, naghahanap ng success sa labas. Mali. Di ba? Kasi, pag biniyak mo yung apple, ano makita mo? Seed. Itanim mo yon. Now, let me simplify it para maging maliwanag. What purpose, no? Nung tayo na born again, God deposited a gift, no? Or I would say, nung naborn again tayo, no? Yung dormant na gift yan, na-activate. Na-activate. For example, nung naborn again ako, di ba?
Nandun ako sa life group, care group, cell group, whatever you name it. Doon na-discover yung aking gift. Right? Meron pala akong gift of pastoring. Ayan. You see? Hindi ko naman pinangarap, hindi ko naman tawag ito, hindi ko yan hinabol. Na-develop lang. Parang isang seed na itinanim mo lang, na-develop. So, mga anak, ganito ang sequence, okay? Gusto kong i-reveal sa inyo ngayon. No? Discover your gift. Develop your gift. Develop it. No? Alam niyo, pagka na-develop yung gift, tumataas ang value ng gift. Okay? Cultivate your gift, develop your gift, para tumaas ang value ng gift. Okay? Pag tumaas ang value ng gift, yun naman yung tinatawag na taas ng significance. Kaya nagiging importante ka. Now, you are now a solution to many problems. Diba? Alam nyo ba na when you solve a problem, kaya ka binabayaran, no? Kaya kayo nagtatrabaho, bakit? You are solving a problem ng company. Kaya kailangan ka ng company, di ba? That's the picture. So the more you increase in value, you increase in your significance. And that's what we call success. Kuha nyo. Hindi ko naman na-overrate na na-discover na meron akong gift ng mentoring. Di ba? Okay. So as a pastor, no, kalaki pala yan na nadidevelop ang anak. Kaya ang dami nating network ngayon. Thank God sa pandemic. No? Doon sa aming retreat, no, tinanong kami ng 3 tanong. No? Ano daw ang nawala sa atin dahil sa pandemic? No? Ano naman yung hindi nawala? Okay? At ano ba ang nagawa sa iyo ng pandemic? Good question, right? Di ba? Ang maganda, no? Kapag intact yung identity mo, intact yung source kung saan ka galing, no? Alam mo yung purpose mo, no? Kahit na sunod-sunod na pandemic, no? You will not be affected. Amen? Yan. Anyway, itutuloy natin yung purpose next time, no? Yung ating time ay sikapin natin hindi tayo lalampas, okay? Dahil hihinga ko kayo ng takeaway. So, mga anak, handaan natin identity, source, purpose. Abay, loaded na. Sasabihin ko sa inyo, alam niyo ba na ako ay ipinanganak na mahirap? Grade 5 pa lang ako. Nag-aaral na ako sa bukid. At then, pagkatapos ko ng high school, sabi ng tatay ko, anak, titigil ka muna kasi wala tayong pera. Si ate mo, siya muna pupunta sa college. I was so devastated. Imagine yung anak. But thank God, kasi gusto ko mag-aral. Out of the blue, meron akong tsuin sa Maynila na may company. Umuwi sa amin, naghahanap ng boy. Sabi niya, pag-aaralin ko. Abay, narinig ko. Sabi ko, Tatang, sama na ako kay Angel. And without me knowing, yung aking uncle pala na yon ay merong second family. But at least, sinama ko sa Maynila. No? Ito ang buhay ko, mga anak. Imagine nyo, 4 o'clock in the morning, gigising ako. Lilinisin ko yung bahay ng palasyo. Kasi mayaman, 8 o'clock, kailangan nasa opisina ako kasi janitor. Lilinis ako sa opisina. That's my life for almost 4 years. Pupunta ko sa school, 5 o'clock. In the afternoon, uwi ako mga
11 na karating ako sa bahay. Ilang oras lang tinutulog ko. Di ba? 4 o'clock babangon. Mga anak, dahil sa kahirapan. Alam nyo, isa lang natutunan ko. No? Hindi mo kasalanan isinilang na mahirap. Ang kasalanan mo, yung ikaw ay mamatay na mahirap. Okay? Thank God. Hallelujah. I'll be 30 years na born again. Follow Christ this coming May 24. Okay? And when I look back, thank God. Hindi ako mamatay na mahirap. Amen? Ano ni Pastor Jobert, no? Nakabili tayo ng malaking building, no? May mga property tayo sa New York. Di ba? May bahay tayo. Saan galing yun? Naka-deposit na yan sa tatay nyo. Seed of success is deposited in every one of us. So, hindi mo problema ang salitang success. Develop mo lang yung seed of success. So, did you get something, mga anak? Amen po. Hallelujah. Praise God. Halaga, di ba mahalaga? Alam nyo identity nyo? Alam nyo saan kayo galing? Alam natin kung ano yung purpose natin? Hallelujah. No? Di ba? Tama ba yung sinasabi ko sa inyo na we are now a solution of somebody's trouble, somebody's problem? Di ba, Pastor Jobert? Kaya sipagan natin. Laki sipagan pa natin. No? Hallelujah. So ituloy natin itong topic natin next time. Gusto ko talagang i-drive ito ng banayad, no? Para ma-process natin. Okay? So nakikita na ba natin yung seed of success natin? Alam nyo, ang sabi ng Bible, walang nilikha si Lord na mahirap, wala din siyang nilikhang mayaman.